mabagal din yung pag-take down ng mga platforms na may kinalaman dun sa fake news. So Senator, we are hoping dahil nakausap na rin namin kayo ngayon, na sana matutukan po ito na talagang kung sakali mabibigyan ng mas mataas na penalties po itong mga social media platforms natin. Kasama rin po, Senator, sa gusto ko maitanong, kanina nasa mga balita namin tungkol po sa Roblox, sinasabi na hindi na daw po ito ibaban dito sa Pilipinas. Senator, kayo po, anong take nyo dito sa mga games na may kinalaman o tinuturo na isa rin sa dahilan kung bakit sabihin na natin nagkakaganito daw po at nagkakaroon ng karahasan sa mga eskwelahan natin? Kaya nga tama ka din DJ Chacha meron naman talagang data na yung mga sa mga games na nakikita diyan sa social media, isa yan sa mga nag-uudyok sa mga kabataan na nag-iiba kanilang ugali, yan tama na yun sa pamamaril, etc. Pero magkakaroon pa rin pag-uusap ang Senado sa Facebook, TikTok, YouTube and all para tingnan kung ano talagang dapat gawin, kung dapat ba i-take down yan. Pero maraming mga pumapalag na hindi nila pa-take down yan. Pero para sa akin, kung ako lang tatanungin personally, yung mga games na yan na nakakapag-influensya ng mga kabataan na para magbagong kanilang ugali at gumawa ng mga hindi karapat-dapat, it should be taken down. If I have to be asked, that's my humble opinion. Opo. Yung po inyo pong naging hearing recently, Senator Idol, yung amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kumusta po yun? Yan ang gusto ko talagang tutukan pa rin, Fred. Sinabi ko nga noon sa mga interview ko, dapat magkaroon na ng sariling kulungan ang mga kabataan na minor na kapag nakapagawa ng heinous crime, whether ilang taon pa siya, para matikman ng batang yon na talagang parusa ang pinapato sa kanya. Hindi lang siya nilagay sa DSWD para magkaroon ng camping, magkaroon ng nights out sa mga barkada. Higpitan na rin po yung pagbabantay kasi meron din mga kabataan na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Inilagay sa DSWD, nakakatakas naman yung iba. So, we have to separate these children na nakagawa ng heinous crime from other children na meron silang ginawang violation sa batas na, halimbawa, mga theft or vandalizing. Yung dapat yung kanilang kulungan dito sa mga kabataan na nakagawa ng karumal-dumal ng krimen. Opo. Paano po ang inyong ngayong sir, pagbibigay po ng panahon sa bawat panukalang ito, yung napag-usapan nyo ni Chacha earlier, no? Yung sa social media use ng mga kabataan, yung mga ganong regulasyon, ito hong amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act na ito, considering po na may budget na kayo, meron pa po tayong impeachment. Buti napansin mo yan. Thank you. Yan nga pinag-uusapan pa namin yan. Yan ang Senate President sa kanila, Senator Cheese Cordero, Presiding Officer. Paano nga i-jumbo-jumbo yan? Plus, nag-hearing namin, plus yung budget, plus itong impeachment. Dito sa impeachment, habang maaari, sabi ko, kung pinag-usapan namin, bilis-bilisan. Kumisan kasi, isang witness na kaisang araw kami, kumisan isang araw at kalahati. Sabi ko, bakit? Sabi namin, bakit humahaba yan? Paano kasi kumisan nakakapansin kami sa defense? Sinasadya ng defense na ipapahabay the drug yung question yung kanilang pag-cross examine. Tapos paulit-ulit yung mga tinatanong, paikot-ikot hanggang sa nakakonsumo namin yung pala nakaisang araw at kalahati kami para sa isang witness na kung dalawang witness nakatatlong araw. Sayang naman yung parang isang linggo. So siguro kailangan bilis-bilisan yung pagtalakay sa bawat witness. And then, napag-usapan na namin ngayon na babalik ta rin. Ewan ko kung papayag yun sa caucus, magkakaroon siguro kami ng botohan, na sa umaga ang session. So, from 10 o'clock hanggang 3 o'clock. Tapos yung impeachment, 3 o'clock onward na pwede kami abutin hanggang hating gabi para mas mapabilis, para mas marami kami matatalakay ng mga witnesses. Opo. Opo, yes sir. Sana nga po mapag-usapan na yan so you can decide promptly. Ngayon pong araw na ito, again suspended po ang session ninyo, pati impeachment trial? Sa impeachment trial lang, Ted, pero yung sa session, tuloy pa rin unless kung magpalabas ng bagong memo si Senate President. Hanggang mamintang hali daw, medyo makikiramdam muna kung kumusta mga bahaba, baka may mga senador o mga
mga staff ng Staff. Senate na hindi makapagpasok. So, maaaring ika-cancel. Pero for me, most likely baka hindi. Total, mamaya pa naman pa yung aming hearing. Opo, ang inyong Sa plenary. ang session sa plenary. Pero ang kayo Sana hindi makancel. Opo, Sana hindi opo, makancel. opo. Sana nga gumanda na po ang panahon para ho sa ating lahat, Senator. Pero, sir, ano ho ang inyong kaisipan kung may nabasa ko na paano kung magsabado kayo? Hanggang Sabado kayo. Hanggang Sabado na sesyon na sa impeachment trial halimbawa po o pati sa budget daw ho para nga maka-cope up kayo sa lost days ng dahil sa mga suspension po because of bad weather. Payag din ako dyan, Ted. As a matter of fact, sa hearing pala, pinapayagan naman kami. Ako nga, nag-hearing ako last week, Friday. Thursday and Friday, ang problema, puno kasi pag Thursday and Friday sa mga kwarto. I think it's about time na sana makalipat pa kami ng yung sa BGC na Senate building na napakalaki. Dito kasi, limited lang yung room, Ted. Gusto ko mag-hearing every week. Gusto ko kung pwede twice, 3 times a week. Ang problema, kulang sa kwarto. Availability, space. Availability sa kwarto. Especially na. So sabi ko, siguro every Thursday and Friday mag-hearing ako. Depende naman sa kwarto yan. Maski gusto yun ng senador kung wala namang available na room. Nag-aagawang kami, 24 senators kami. O ngayon, sabi natin 21 senators. Tapos ilan ang available room? 4-5. Paano yun? Parang may jumble-jumble yun. Oo nga, wala kayong space, no? By the way, kamusta na po yung mga membership ng minority sa mga committee po ninyo, senators? Ayun. Senator Alan Tito Cayetano hindi nagpasok on past date at sabi na for health reasons or medical leave. Pero nakapagbutuhan na, nakapag-assign na ng mga members sa plenary kung sino-sino yung maging members ng minority para makapag-andas na yung mga committee hearing namin. Medyo okay naman, naayos naman yung issue yun. Okay. So meron na pong nominated na mga members ng minority po sa lahat ng komite para po sa makagulong na ang inyong pong tungkulin, no? Yeah. Sa pagkakalam ko, Ted, kasi I think it was very late na nagkaroon butuhan at that time. Meron naman ako mga kausap, mga taga-LGU sa office ko at that time. Pero I believe it has been addressed, that issue. But anyway, pwede kitang balikan dyan later. Opo, sige po. Good to know. Alright, sir. Naluwa, ano ang chance nito? Sabi ko nga kanina, panahon po ni Pangulong Digong, ang kanyang second zona, lahat ng zona niya, nabanggit ito, nagsimula ito, 9th Congress pa, hindi maipasa-pasa. National Land Use Act, ano po ang chance na in this Senate po, ito po yung makalusot na? Naalala ko nga, Ted, nung kaupo ko lang bilang senador, nung pumunta ko dyan sa TV5, yan ang gandang unang binungad mo sa akin. Yan nga, tama-tama, exactly. Sinabi mo, napakatagal panahon. Sana may pasarian. At last, sa awa ng Panginoon, yan po may papasa na under my watch. Kasi kaya hindi mapasa. Actually, sa Congress, Ted, nakakalusot yan eh. Kaya lang pagdating sa Senate, alam mo na kung bakit hindi nakakalusot, depende sa committee chair, inuupuan, iniipit, pinapabayaan lang, hindi hearing. Kaya yun, hanggang sa nagpapalit-palitan ng Congress, walang galawan pagdating sa Senado ng mga bills na may patungkol sa National Land Use Act. Sa pagsaganang akin, yan po yung umarangkada na. In fact, nag-hearing nga kami nung Friday and then hopefully by next week, kung magkakaroon ng room, mag-hearing kami. So habang maaari, every week magkakaroon hearing hanggang sa mailalagay na sa second reading and then third reading. Sana before the end of this year, magkakaroon ng third reading. And then by next year, sa awa ng Panginoon, I'm sure pipirma na kasi Presidente yan. Wala na marami pang siguro mga pasikot-sikot. Pipirma na kasi Presidente. Gusto na talaga yung bill na yan, mapirmahan. Oh, yes sir, yes sir. So sir, yung counterpart nyo sa lower house, anong balita niya? Tapos na sila? Tapos na sila, Ted. Okay na sila. Okay. Palagi sa lower house naman, di nagkakaproblema, Ted. Ever since mabilis eh. Pagdating sa Senate, yun nagkakaproblema. Kaya lang, siyempre, magkakaibang version. Meron naman akong version sa akin at meron version sa kanila. Pero siyempre, pagkasamahin na yun, isa lang naman talaga yung layunin noon para magkaroon ng maayos na panatuntunan tingin sa paggamit ng maayos paggamit ng ating mga lupain. Okay, sige po. So ngayong 20th Congress, particular po kaninyo by Christmas time, ito po ay makakalusot na ang third and final and by next year po, hopefully po, no, sa awang kaninyo ng Panginoon, magbabike na po kayo para po sa talagang magbubuo ng batas, no?
Yes, at sa nakikita ko po, wala po masyadong mag-ano yan. Wala masyadong haharap. May tinitingnan ko siguro isa o dalawa, baka medyo magkaroon ng konting putol. Pero naipapasa yan. Dahil marami ako nakausap ng mga senador, mga kapwa kong senador, nagiging na gusto rin mapasa. So, kaya sabi ko, by next year, sa walang Panginoon, yan po ay mapapasa na at meron tayong batas patungkol sa tamang paggamit ng ating mga lupain. Pag nagkataon, Senator Raffy, ito po'y isa sa inyong mga legacy. kayo lang nga nakapagpalusot niyan. Sige po, pareho po tayo ng panalangin. Salamat sa iyo, Ted. Seriously, maraming salamat po sa iyo. Kasi nung sinabi mo sa akin yan na sana may pasa mo yan, kasi di ba yan ang unang yung priority bill, sabi ko, sige, papasa ko. Kaso, wala naman, pag sabi ko, teka muna, pasa ako ng pasang bill, kahit na pasa ko ng bill, hindi naman ako committee chair. Opo. Di ba? Iupuan lang yon sa committee. So, ngayon, kaya nung nagkaroon ng bagong Senate President itong recently, yun talagang hiling ko. Sabi ko, tanggalin nyo na lahat. Yung committee chairmanship ko. Of course, sabi ko, pwede yung DMW, yung for migrant worker. Tanggalin nyo na yung dole. Akin yung DNR para may pasa ko lang yung National Land Use Act. Tapos sabi ko, pag may pasa ko ng Land Use Act, pwede nyo tanggalin sa akin yung environment. Opo. Amen. Yeah. Thank you po, Senator. Sige, ito na lang po. Yung pong Paxilica hearing po ninyo, nagsimula na po kayo. May tanong lang po kami na mga nanonood at nagmamasid. Yung mga binabanggit po na mga figures like kung ilang bilyong dolyar ang investment, yung daang libong trabaho, meron bang mga hawak na papel yan? Yang mga nando doon po nagsasabi ng mga magandang ibubunga nito sa usapin po ng employment, pati po itong investment, o kwento lang yun? Sa ngayon, estimate lang yan. Tama ka, talagang agad-agad na catch mo yan. Estimate pa lamang yan. Kasi hindi pa naman sigurado na kung matutuloy o hindi ang permang kasi marami naman nag-oppose. So ang ginagawa ng BCD at saka ng BUI, they're trying to explain sa publiko. Sabi ko, kulang pa yung ginagawa ng explanation. Tama ka. Dapat may mga figures. Pero tama naman sila on the other hand. Paano kami makapagbigay ng figures na maayos? Hindi pa naman sure kung whether dito may tutuloy o hindi dahil maraming tumututo sa November pa dapat magkaroon ng pirmahan. Kaya before that comes yung magkakapirmahan, dapat sunod-sunod yung mga Senate hearings. Tapos sabi ko dapat magkaroon kayo ng malawakang information dissemination campaign para parating sa taong bayan dahil maraming kumakalam na fake news tungkol dyan Kung ano talaga yung totoo at saka yung mga tamang numero, hindi ma-estimate. Sa ngayon kasi puro estimates mga pinapalabas nila. Halimbawa, sinasabi nila 160,000 to 200,000 jobs. Ilan ba talaga ang totoo? At ilan ba yung mga Pilipino may kinabang dyan? Baka naman yung trabaho ng mga na sinasabi mo, kasi 80-20 daw pwede sa 200,000. Sabi natin 200,000. 80% daw Pilipino at 20% foreigners. Sabi ko, baka naman yung mga ganda, lahat 20% sa foreigners. Puro ano yan, puro mga, official. Tapos yung 80% puro mga piyon. Sabi ko, dapat doon sa 20%. Meron din mga Pilipino na matataas ang mga katungkulan na hinahandle dyan. Tapos sinasabi nila, magkukonsumo doon ng, sa pagkonsumo doon ng electric at saka ng tubig, wala raw magagamit na yung ginagamit natin ngayon dahil magtatayo sila ng desalination plant, tatayo sila ng LNG plant, waste to energy plant. Marami silang mga sinasabing planta. Pero sa ngayon, yan ay mga drawing pa lamang. Hindi pa talaga exact, hindi pa nakasulat talaga sa bato, hindi pa nakatagas sa bato, ika nga. Opo, kumbaga puro words pa lang ito, words sa hearing nyo. Wala pa talagang ipine-present, di ba, na actual, no? Na alimampung patunay na totoong sinasabi nila, Senator, no? Pero in fairness to them, yan din ay nakaplano na in case na magkaroon ng pirmahan, go na sila. So ito mga figures na binibigyan nila, yan ay base doon sa kanilang mga ginawang pag-aaral. Okay. Pero hindi pa talaga nakataga sa bato tulad sinabi ko, ika nga. So plano pa lang yon. Opo, sige. Estimate. Opo, kasi po, kasi bilang Environment Committee Chairman, yung concern kasi nga ng iba pong mga environmentalist po tutol nga dito, ngayon pa lang, kasi iba-iba ang sinasabi din ng BCDA, iba-iba ang sinasabi ng taga-DTI, tsaka ng taga-DOF. Doon po sa, halimbawa, ano ba talaga yan? Yan ba ay magpoproseso ng mineral na manggagaling po sa mga mining companies dito?
Kung ganon, saan itatapon ang latak? Saan tatapon yung waste? Ano yan? Yan ba ay gagawa po ng mga computer chips ba na saan manggagaling yung mga materyales, saan ipoproseso? Yung ganon pong detalye, ang sabi po nila, una, kailangan malaman kaagad kasi po yung pangangailangan sa Environmental Compliance Certificate na it's a must, no? Sa lahat na sumunod. Ganun pong usapin, ito ho ba'y natalakay na po ninyo, hindi pa? Hindi pa sa ngayon, although nagbigay sila mga estimates, yung mga critical minerals, of course, magtatayo sila ng processing plants mismo doon sa Clark City na kung saan isa tayo yung PAC Silica. Meron daw sila, kasama sa plano nila kung paano nila i-handle, pag-process nito mga critical minerals, paano nila i-dispose of yung mga waste materials, etc. Of course, kasama na rin yung mga basura na mga manggagaling sa facilities na yan. So, yan ay nakaplano natin in case na halimbawa matuloy at magkaroon ng pirmahan. Sa ngayon, hindi pa talaga malaliman na pag-uusapan yan and they still have to express. Matter of fact, nung last na pumunta, magkakaiba-ibang figures ng BCDI, DOI versus NCIP figures at saka itong mga rights group. Sinasabi halimbawa, 300 ang maapektuhan na mga farmers. Tapos sabi naman ng mga rights group, hindi. 2,000 something. Tapos sabi naman ang maapektuhan na IP ng BCDA, 14 household na lang daw. Sabi naman NCIP hindi. 75 pa na household maapektuhan. So sabi ko, teka muna, mag-usap-usap muna kayo. Hanggat hindi kayo mag-usap, pagbalik na next hearing, dapat nagbigay na kayo sa amin ng report na kayo nakapag-usap na sa mga taga-NCIP, nakapag-usap na kayo sa mga rights group para tingnan natin kung sino ang tamang numero. At saka, very especially important, nakapag-usap na kayo sa mga taga-LGU. Kasama rin sa mga mayor, mga barangay chairman because mas nakakaalam because nasa ground sila eh. Yes sir, yes sir. In the first place, ano ang business model nito? Na-present nila ito and can we demand honesty on the business model? Meaning, talaga bang foreign investor ito o ito po ay mga dayuhan lamang na mangungutang sa mga banking institutions including DBP and Land Bank na lalabas na ang mamumuhunan dito ay Philippine banking institutions na kapag nagkaroon ng problema, they can always leave at yung mga bangko ang mamumroblema sa bayad. Napakaganda yung punto mo niyan, Ted. Yes, yan ay naitanong namin, lumilitaw, base sa amin na pagtatanong-tanong sa Senado nung last hearing, ay yan ay foreign investment. Walang pera mula sa ating banking system ang lalabas. So yan will be a US-led investment at kung later on, dun sa 24 signatories na countries na gusto mag-invest, hindi naman, dali nila sa nilang pera, pero walang pera na manggagaling sa atin, walang pera na lalabas mula sa atin. Yan sir, sana nga po, masiguro natin yan kasi mahirap na baka eventually ang magpopondo pala dito ang ating mga bangko na kapag nagka-problema, aalis sila, yung bangko, wala ka nang sisingilin kasi wala ka namang habol kung yan ay aabandonahin na proyekto, yung lupa sa Clark, yung building, anong gagawin mo doon? Hindi ba? Ganun po yun eh. Tumakas sila tapos tayo nakanganga. Yes sir, opo. Tayong nawalan. Hindi naman mangyari yun. Of course, before nga talagang magkaroon ng final na pirmahan dyan sa PAC Silica na yan, sisiguraduhin namin na ilatag na lahat yung plano at tulad sinabi mo, hindi lang drawing at magkaroon sila ng malawakang information dissemination campaign at this time around mailagay ng mga tamang figures para maging maliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga itong PAC Silica at ano ba talaga ang pakinabang ng taong bayan tungkol dito. Thank you. Sige, pahabol lang po kay Chacha daw. Yes po. Pero Senator, mangyari po kaya yan na mabubusisi natin yung about sa framework ng PAC Silica? Dahil ang balita po talaga ang signing by November na daw. Paano po kaya yun? Yes. Kaya nga sunod-sunod na hearing. Ako may hearing sa environment si Senator Rizzo Ontiveros. Meron din atang hearing doon sa kanyang committee sa business. So, sunod-sunod yan, marathon hearings in the next weeks, in the next coming weeks para maipaliwanag talagang kung ano yung itong PAC Silica. And like I said, nung last hearing po, nung Friday, dininang ko talaga itong mga taga-BCDA at saka taga-BUI. Sabi ko, gusto ko after this hearing, mag-usap lang kayo ng mga taga-NCIP, yung mga rights group, yung mga taga-LGU at mga stakeholders para maging maayos yung mga numero na mga binibigyan nyo sa amin ngayon. Kasi so far,
magkakaibang numero nyo sa mga numero ng mga ibang stakeholders.